gusto mong maging gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Oo, public scrutiny. Ay, ang maliwanag. Kaya nga paulit-ulit, meron pong jury, ito nga sinasabi nila, pag ikaw ay politiko, huwag kang balat sibuyas. Yan po ay hindi lang kasabihan. May jurisprudence po dyan. Ibig sabihin, ng jurisprudence, meron silang nadesisyonan na batas patungkol dyan sa pagiging balat sibuyas ng isang politiko. At yan po ay sinabi ng hukuman na huwag kang dapat balat sibuyas. At ang jurisprudence po ay, ito po ay nagiging batas. Pwede mong gamitin ito. Kaya nga sa mga politiko, kung ayaw nyo nang kayo ay pinupuna, huwag na po kayong tumakbo. Huwag na po kayong maging politiko, magnegosyo na lang kayo, at kayo pa ang bossing. Pwede mong sitahin yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka nila pwedeng i-social media. Hindi ka nila pwedeng pakialaman. Bakit? Pera mo yan eh. The fact na ikaw ay politiko ang nagpapasahod sa'yo, mga Pilipino. Kaya hindi ka pwedeng balat sibuyas. Dapat alam nyo yan. Tumanda kayong paurong. Tumanda kayong politiko. Ang tagal nyo ng politiko, hindi nyo pa alam yan. Pambira. Ang dami dyan, di ba? O si Sara, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda ba siya? Wala. So sa senaryo ng legal, bilang abogado and political analyst, may patutunguhan ba itong investigasyon o harassment lang to, or pwedeng worst case scenario, pwede ba nilang alisin ang prangkisa? Sabi ni Honey Aileen, ang vlog ni Banat Bay, ang Katniel lang at yung sa mga nag-iingay sa kalsada. Honey Aileen, saan ka po nakatira? Napanood ko yung vlog ni Banat Bay eh. Sinabi niya nga yung patungkol sa nangyari dito sa hearing ng SMNI. Ano ba? Hindi, joke lang ha. Galit ka? Hindi, nagpapaliwa. Sino bang nakapanood? Paki-explain kay Honey Aileen. Yung blinag ni Banat Bay. Ba't tayo napunta kay Banat? Ang gulo-gulo kasi nito si ano? Ano? Based on one incident, is it strong enough legally? Curious lang ako. Hindi ako abogado. Ito ang tanong. Meron bang patutunguhan yung naging inquiry ng SMNI sa Kongreso, sa Kamara? Meron ba? Hindi nga eh. Alam nyo, yung prangkisa, wag naman magagalit yung ABS-CBN dito ha. Anong pagkaiba? Sila magalit. Kasi yung unang-una, ang yung ABS-CBN nag-expire. Hindi na rin yun. Hindi inalis. Hindi inalis. Number two, may mga alegasyon, wag na nating sabihin totoo, at kung alegasyon na may non-payment of taxes, may a violation ng labor code. As in fact, ako mismo, I personally, nagdemanda ako sa DOLE on behalf of Jobert Sucaldito, alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang prangkisa is not easily granted and it should not easily be revoked. So dapat, yung series of violations. Yan, tingnan muna, yan ang tanong. Okay, ang tanong kanina, meron bang mangyayari dito sa inquiry ng Kamara sa SMNI? Ang sagot niya, hindi, i-connect natin, hindi sila pwedeng igaya sa ABS. Kasi ang dapat dito, ang prangkisa hindi madaling ibigay at hindi rin madaling tanggalin. Hindi porket hindi sang-ayon sa iyo ang isang channel, tatanggalin mo. Iba ang SMNI. Bakit? Ang SMNI ay may series. Para dun sa hindi nakakaintindi, please repeat after me. Series. Sino nanonood ng Netflix? Alam nyo ibig sabihin ng series. Ibig sabihin, yung mali, paulit-ulit. Matagal nang nangyayari. Hindi ko huhusgahan ng ABS-CBN. Bahala sila ang dyan. Sila bahala dyan. Pero ang ibig sabihin, halimbawa, ang questionable dito, yung patungkol sa bayad ng tao o kunwari patungkol sa tax. Ibig sabihin, matagal nang ginagawa. Hindi one time, big time.
Pagpalagay natin yung kay Ka Eric nagkamali siya. Okay? Let's assume, which I really don't agree that much, pero let's assume nagkamali si Eric. One time. Tatanggalin mo ang prangkisa ng SMNI sa isang pagkakamali. Ulit, series po yung sa ABS-CBN. Kaya nga po, ang tingin dito, at ako'y I agree, kung si Sara binibinay, ang SMNI ay ini-ABS-CBN. Naintindihan nyo po? Si Sara, ginagaya sa binay, sinisiraan ng maaga kasi that time si Binay mataas ang rating, di ba? Kaya ngayon ang target si Sara. Kaya binibinay siya, kaya ganun ang tawag. Ang SMNI ini-ABS-CBN. Kaya ang sabi ng madami, tatanggalan talaga ng prangkisa ang SMNI. Wag naman sana mangyari, pero diyan na po sila patungo. Ang sabi nila, numbers game kasi, yan ang problema. Numbers game eh. Hindi naman ba talaga kung tama ang SMNI o mali, tama ang Kongreso. Pag nagbotohan sila, sino-sino magbobotohan? Di sila rin congressman. Tanong, gusto mong proyekto? Saan ka boboto? Tanong lang po yun ha. Wag nyo akong ipatawag dyan. Kung ipatatawag nyo ako, si Banat Bay muna. Wag. Sige. Continuously not paying taxes, continuous yung mga end of contract, contractual, etc. Continuous disinformation, kunyari. Yung isang beses, nagkamali, pagka nagkamali ang GMA7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang mali. Parang driver's license, nagkamali ka sa driving violation. Tama. Hindi dapat. Cora del Rosario, maraming salamat po ha. Thank you sa kusang loob. Ito po, tandaan po natin sa matagal lang sumusubaybay kay Coach Oli, alam na alam nyo ang aking programa. Hindi tayo sa tao, hindi tayo sa channel, sa issue po tayo. Tandaan nyo, binanat-banatan din natin si Bato, si Roque, SMNI. Kasi hindi tayo panig sa ginagawa nila. So hindi ko po kinakampihan ng SMNI dito. Pero sa aking opinion, ito hindi po tanong. I know tama ang SMNI dito. Suarez, tama ang SMNI dito. Hindi ko kinakampihan. Gusto mo i-research nyo yung mga live ko? Binanatan ko ng todo-todo SMNI. Kasi sa tingin ko mali sila that time. So ako ayoko nung kampi-kampihan. Ano tayo, bata? Doon ako sa tama. Tamang-tama ang SMNI dito. Hindi ka aalisan ng isang lisensya multa, agad. di ba? O mag-issue sabihan. ka ng clarification. Sabihin mo, hindi po 1.8. So hindi siya legally parang proportionate. Parang, Disproportionate yung response eh. Parang Disproportionate. Ibig sabihin, ang liit ng ginawa, ang laki ng gusto nyong mangyari. Di ba? Parang gusto mo, beating the red light yung isang tao, gusto mong i-electric chair. Ganyan po ang ginagawa ng kamera. Suarez, sip-sip ka ba? Tanong lang yon. Nagtatanong lang kasi yan ang dami nagme-message sa akin. Suarez, sip-sip yan. Sabi ko, hindi. Napakatino niya si Suarez. Yan ang pinakamatinong tao sa buong mundo. Tatanong ko. Sabi ko, tatanong ko sa live ko. Kaya lang, bawal magtanong ata eh. Hindi, na ako nagtatanong lang. Bawal ba magtanong o pwede magtanong, Suarez? Ano ba? bullying na ito eh. Parang pinapakita nila, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Di ba? Sabi ko nga doon sa aking programa, by the way, nabanggit mo nga pala na nagpo-produce ako. Today is the first day ng streaming ng Mama Sapano sa Netflix. Wow, congratulations. Kung may time kayo mamaya, wala kayong magawa, bili kayong popcorn at manood kayo ng Mama Sapano. Ay, pwede yan
Wala akong popcorn. Makabili nga bukas. Wow, producer si... Tanong ako, Topacio, libre mo akong popcorn? Pambihira ka, pati popcorn. Hindi. Papanurin natin yan, ha? Netflix. Attorney Ferdy Topacio. Nabili na Netflix. Sabi ni Ibet, Coach, bawal magtanong po, kakasuhan kita. Ay, kayo na, ayoko na dito sa Pilipinas. Saan nga pupunta? Wala pala akong passport. O, dito na lang ako sa Pinas. No choice. So medyo nakakabawi na. Wow. Pwede na magbigay ng hamon sa Pasko. Wow. Dito kayo. Dito Ang tayo galing. kukuha ng hamon. May Oh, hamon dito eh. with pandesal. Anyway, mabalik tayo. No? Sabi ko nga doon sa programa ko, it's like burning down a house to catch a mouse. Ang galing. Ibig sabihin, Galing na example, ha? Susunugin mo yung bahay para makuha mo yung si Mickey Mouse. nawiweirdohan kayo na hindi ito legitimate response to this incident. Yes, ibig sabihin, disproportionate. Grabe. parang threat ito. Parang tinithreaten. Di ba Tama ito, ha? Teka muna, ha? Maputol ko kayo. Parang threat daw ito. Ha? Ibig sabihin, pananakot ito. Ito ay lumalabas na parang warning shot. 'Di ba? Sa baril, pang. Paano coach? Pang. May warning shot. May warning shot. Yung kasunod nun, sa gitna na ng mata mo, pag ikaw ay hindi tumahimik. Ganon ang interpretasyon nila, which is posible. Kaya nga parang sobra namang liit nung ganyang parusa. Isipin mo, kasalanan ni Ka Eric. Huwag muna natin pag-usapan kung tama o mali si Ka Eric. Pero let's assume, for discussion purposes, mali si Ka Eric. Sususpindihin mo tong SMNI, tatanggalan mo ng prangkisa. Ano kayo? Diktador? Nagtatanong na. Hindi ko sinasabing diktador kayo. Ano? Diktador? May tatanong pa ako sa inyo. Ikaw, Franz, ako tanong dito. Sino bang nagkamali? Yung line of questioning mo, Franz Castro, para sa aking opinyon, wala kang pakialam, opinyon ko ito. Sa aking opinyon, kabobohan yung line of questioning mo. Bakit? Kasalanan ni Ka Eric, ang idinidiin mo, si Kibuloy. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy, ha? Ulitin ko, binanat-banatan ko si Kibuloy. But this time, tama si Kibuloy. Idiniskas mo, ibinalik mo lahat ng kaso ni Kibuloy. Anong kinalaman ng kaso ni Kibuloy sa maling statement ni Ka Eric? Congressman ka ba o doon sa bundok? Hindi, ako nagtatanong lang, ha. Wala kang paki sa opinyon ko. Opinyon ko yun eh. Aalisan nyo kami mga mamamahayag ng opinyon? Ano to, diktador kayo? Hindi, sa totoo lang, ang bobo ng line of questioning mo. Ginawa mong palengke, pansinin mo ha, ang daming tinake doon. Chinap-chap ng mainstream media. Yung questioning mo, wala akong nakitang may nag-take. Ako lang. Bakit? Nagmukhang palengke. Lumabas doon yung utak mo, wala. Sorry po yan ang totoo. Hindi ko sinasabing bobo ka, but that time, bobo yung questioning mo. Ang layo mo eh. Ang layo. Kaya ang problema sa mga politiko, pag lagi ang layo nyo sa putukan. Ang issue dito, tama ba yung sinasabi ni Eric o fake news na gumastos kayo ng bilyon para sa travel, ha? Travel lang yan. Yun ang issue. Abay, nilatag mo yung kasalanan ni Kibuloy. Ngayon, kung may kasalanan si Kibuloy, kung gusto nyo, i-electric chair nyo po yan. Hindi po yan ang issue ko. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o may kasalanan si Kibuloy. Pero gumagamit kayo ng pagkakamali, ang layo eh. Nababo yung kamera. Pambihira naman kayo, oh. Anong ginawa nyo sa kamera? Pambihira. Ginawa nyong palengke?
Gagalit sila doon sa disproportionate Yes. response daw ng Israel sa Hamas, yung iba. Ah, Parang oo. gano'n eh. Pero yun buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel pagka binabalanse mo, no? Pero ito, sobra naman. Ano reaction? Isang Speaking of Israel, putol ko lang saglit, okay? Wala po tayong kinakampihan sa Hamas, Israel, wala po tayong kinakampihan. Kasi nabanggit niya na hindi appropriate yung ginawa ng Israel. Hindi po. Sa aking paniwala lang, matagal na pong binubuli ang Israel. Matagal na po. At ito po, ang ginagawa ng Israel is not a revenge. It's self-defense. Kasi pagka hindi nila tutuldukan, uulit-ulitin, maraming mamamatay na citizens nila. So that was not a revenge. It is not a revenge. It is a self-defense. Para sa akin lang, tuloy tayo sa topic. Sisim, sinabi mo lang 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo Yes. ba? Nagtanong. Nagtanong. Nagtatanong lang. Libelous Bakit? ba ang tanong? Hindi. Hindi. Kung libelous, di-demanda mo. Yun! Libelous ba? Yung sinabi ni Ka Eric. Ang tanong, bahala kayo humusga kung mali o tama si Ka Eric. Ang issue ko, kung libelous, idemanda nyo. Ako nga, mas gusto ko idemanda nyo SMNI. Sa totoo lang. Demanda nyo SMNI. Kesa hinaharas, papapupuntahin sa kamera. Kung may mali si Ka Eric, dapat idemanda siya ni Tamba. Idemanda siya ni Romualdez. Bakit Suarez, ikaw ang umiepal dyan? Question mark. Bakit ikaw ang sumisip-sip di umano dyan? Ba't mo pinatawag? Ano ba to? Issue ni Romualdez? O issue nyo? Bakit nadamay ang Kongreso? Yan yung sinasabi. Kaya ayaw magdemanda. Ay, demanda nyo. Yan din ang sinabi natin eh. Kasi pag dinemanda, mawawala sa kanila yung home court. Hindi na nila pwedeng litisin dyan sa ano. Nasa hawak na yan ng korte. Wala na sa kamera. Di nawala yung home court. Naiintindihan? Hindi nila hawak ang korte eh. Independent body ang korte. Kaya nga ako mas gusto ko pa, kung mali si Ka Eric, idemanda si Ka Eric. Pero ba't nyo idadamay ang SMNI? And at the same time, pwedeng sumagot ng tama si Ka Eric doon. Pwede siya mag-abogado, pwede siya magtanong sa abogado. Nangyayari dito, pag ano mo, syempre pagtutulungan ka mga congressman yun eh. Pag sinagot mo, babarahin ka, baka ipakulong ka pa. Hindi fair. Home court yun eh. Sir, advice ko lang, alis konti dun sa home court. Dun nyo. Kung libelous, edi sige. Demanda nyo. By all means. Gusto mo, 3 pa demanda nyo kay Ka Eric eh. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, Yes. alam mo yan, partner, di ba? Kasi alam mo, ang habol nila dito si ano. Kaya nga, binalik nila ng binalik kay Kibuloy. Ang dami nilang tanong kay Kibuloy. Yes. Commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi, bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Mga sabi dito, mga bully pa lalo na kaya nga, binubuli. Ano ba tayo? Bulihan na tayo dito? Kung gusto nyo ng bully, kontakin nyo yung Facebook page ko. Nagbebenta po ako ng bully. Exotic bully, lilak. Pero yung bully ko mabait. Yung bully dyan, hindi. Attorney Harry Roque. Anong ang tingin nyo, nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station, ng SMNI, by your client, Attorney Pastor Kibuloy,
ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho sinama Ewan doon? ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Kibuloy. Yun ngang foreign-owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Nandiyan, So, nag-exist pa rin. non-issue dapat. Oy, parang Okada yun ah. Okada issue yan, Attorney Topacio. O yung foreign, ano daw, hindi tinatanong. O yung ba yung mga channel na may foreigners, ang investors. Nagtatanong lang ako, Attorney Topacio, wag mo ako idemanda ha. Ito. Oo, non-issue. Kahit na sinong mag-aari yan. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, sa DWIC. Maraming May opinion. independence yang Bawat yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May So- independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Kibuloy, na sinasama pangalan niya. Na mahirap dyan, hindi mo pwedeng banatan ng ganito eh. Naiintindihan ko si Ka Eric, medyo lumaylo siya. Kahit sino namang napunta ron, lalaylo ka, teritoryo nila yun eh. Demanda na lang. Makakasagot doon. Na not related to the issue at all, ganyan ba? Yes, oo. Ano naman kinalaman, may kalayaan po kami. Katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Ay, oo. Depensa nila si ganito. Ako, Napaka-political. kinikriticize ko yun. Oo. Ganito. Meron doon. Kaya alam mo, dapat magkaisa na. Ha? Tayo mga oposisyon, wag na tayong magbanatan. Magkaisa na tayo. At saka kung kahit kayo naman ay hindi oposisyon, alam mo, dapat magkaisa tayo kahit ano pa kulay. Hindi dapat naaawat yung ating karapatang magsalita. Wag. Ano po yan eh? Illegal po yun. Laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan, binabatikos ko si Speaker. Tapos ang tanong nila, no, answer me, yes or no. Ano ka? Hindi na pwede mag-explain? Kaya nga, sabi, anong klase ito? Sabi, paano ka makakasagot? Paano kung tanungin, Coach Oli, bakla ka ba o tomboy? Wala. Lalaki. No, I'm not asking you kung lalaki ka. Ang tanong ko, bakla ka o tomboy? Ganun ang gusto nila, yes or no eh. Parang wala kang choice. May mga bagay na hindi pwedeng sagot lang yes or no. Ito si Franz Castro, nag-abogaduhan pa. No, I'm not asking kung abogado ka ni ano, yes or no, yes or no. Pagdating sa huli, panuorin nyo. Ano ko yun, pinost ko sa YouTube ko. Ginawa siyang tanga ron. In my opinion nilecturan siya. Magkaiba po kasi ito. Ito magkaiba. Oo. Sa bandawuli sabi niya, oo. Thank you for that enlightenment. Kita mo, hindi mo alam. Meron doon, nung panahon ko, Lenny, ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsasulat din ako sa Daily Tribune. Minsan magkatabi pang kolom. Binabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ganun po kami, commentator yun. Daming umiinit na ulo dito makapag-shot nga. Shot kayo habang nanonood kay Coach Oli. Komentarista. Kami magbubudots ako. Gagayahin ko. Attorney, gayahin ko si Kong Tebes, magbubudots ako. Hay mo ko kay Kong Tebes, ha? May sinabi kayo, Attorney Fordy, may sinabi kayo about, may sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niyo? Public officials should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi kahit pinasok mahal mo ang yan. sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny.
Ang dami dyan, di ba? O si Sara, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda ba siya? Wala. Di ba? So, makinig kayo, si Sara, may dinamanda ba? Binanatan ng binanatan. Si Marcos din, binabanatan, binanggit dito. Oh. Iba to, iba tong kongreso ngayon. Ang kongreso ngayon, talagang ano, alam mo yung naalala ko yung high school ako eh. Yung parang school na mga siga-siga. So, pagka kinanti mo yun, kuyog ka. Wala siya pinasalang Si Digong station. walang dinimandang, may Kahit na dinimanda Pangulo. ba si Digong nung Kahit na panahon niya, Pangulo 6 na siya. taon? Oo. Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran, kung sa Oo. mga, those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran, nung si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun eh. Naalala niyo yun? Sino nakakaalala dito? Nung dinimanda ni Cory, si Louie Beltran dahil sinabi niya, nagtago si Cory sa ilalim ng kama. Sino nakakaalala dito? Oh, ayan, tingnan ninyo ha. Tingnan niyo yung mga nakakaalala. Matatanda na yan. Katulad ko. Kasi matagal na nangyari yun eh, di ba? Naalala niyo yun? Oh. Yan yung mga sensitive. Ha? Hindi ba naman yung pagtatago sa kama pinatulan? But anyway, same scenario. Figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters. Hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama Grabe, pinakita pa. Hindi siya pwede magkasya sa kama niya. ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga eh. Pinaglihi ako sa nanay ko dyan kay Louie Beltran. Aba, matindi ka. May kalakihan yan. Ba? Ano reaction naman, Attorney? Metaphor. Attorney Ferdinand Tomasio, ano reaction nyo? Nandito kahapon si Attorney Harry Roque, tapos nag-appeal siya sa media organizations and to all media to come out and defend SMNI. What is your reaction? Yes, Is this your I sentiment? fully support that. Kami nga mismo ni Harry, nag-guest ako sa SMNI, Yes. siya may programa roon. Sometimes, Oo. so contradictory ang aming opinion, pero we are one in defending not only SMNI, but freedom of speech. Of everyone. Sabi nga ni Voltaire, di ba, yung famous quote ni Voltaire, Friends, I may not yes. agree with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. Yun, dapat ganyan tayo mga mamahayag. Hindi man ako agree, hindi man kayo agree sa akin, hindi man tayo magka-agree. Pero kailangan i-defend natin yung karapatan natin magsalita. Magtulong-tulong tayo. Ganon dapat ang attitude natin mga media. But where is the outcry? Natutuwa pa nga yung iba eh. Bakit kayo matutuwa? Kahit magalit kayo kay Pastor Kibuloy, kahit hindi kayo member. Bitter yang mga yan, bitter. Ako din naman, hindi ko gusto binanatan ko nga yan eh. Wala to sa gusto-gusto. Pag tama-tama. Yung kingdom na pinangungunuhan niya, kahit nagdi-disagree kayo sa stand, hindi masyadong pro-administration, lalo na pro-BBM noong eleksyon, still miyembro ng press yan eh. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. May tanong naman ako, may nagtanong dito, what is your comment as a lawyer and as an anti-crime NGO na parang in general, ang media ng Pilipinas in the last few years have become very quiet and not like nung unang panahon na very vigilant, very critical. Ano sa tingin niyo? Totoo ba yan o sana hindi? Ikaw, Barden? Rappler, ABS, apaka-critical nyo kay Duterte. Asan kayo ngayon? Ikaw ay working media ka rin eh. Tumahimik ba ang media in general? Kasi nung ibang panahon, di ba, rambuks? Ano sa English? Rambuks. Ang media, very critical, and ano sa tingin niyo? Parang tahimik ba sa issue ito or sa ibang political and Roy Barnes, shout out sa iyo. other issues? Hindi naman siguro tahimik, but ang problema pag political issue na, medyo doon nagkakaproblema eh. But yung tungkol sa mga criminal cases, hindi naman nananahimik ang media. In fact, nag-uusap-usap nga kami, yung kaso po ni Catherine Camilon. Ang pinakasusi po talaga doon, na pwedeng ma-resolve agad yung kaso, yung driver po ni Major De Castro, yung Jeffrey Magpantay,
Sabi ko nga, hindi ko alam kung kamag-anak kita ko o hindi. But kung nakikinig ka ngayon, sumurrender ka sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka maano at si Senator Tulfo nagbibigay ng 500,000 pesos doon sa makakapagturo kung nasaan po si Jeffrey. At kung nasaan man ito, dapat sumurrender na para matulukan na po itong issue na to, yung pagkawala po ni Catherine. Ang media, hindi po humihinto actually. But dito po sa issue na ito, dito sa SMNI, ang ini-scrutinize po nila, kung ginamit ba ng istasyon ang kanilang pasilidad sa pag-disseminate ng mga maling impormasyon. Yun po ang inaalam nila But ginamit ba? Yung isang komentarista, halimbawa, pag nag-broadcast naman yan, mayroon pong disclaimer Di ba? Nadidinig natin, the views and opinion expressed therein. Pati mga dyaryo. Oh, yung mga ibang even dyaryo, sa dyaryo. opinion column sa dulo. Ngayon, these are the personal opinion of the writer, not of the institution or the newspaper. Ang inaano po nila dito is yung alleged violation ng istasyon sa Section 4 ng Republic Act 11422 na nagsasabi na yung grantee shall conform to the ethics of honest enterprise and not use stations or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ngayon, hindi natin mo question yung poder ng Kongreso pagdating dito sa ganitong investigasyon. Kanino pa natin itatanong? Ginisa po doon si Jeffrey Celis kahapon at sinabi, doon kahapon nagsimula yung kanilang hearing at ito seriously. May problema tayo. Pag ang politiko hindi na pwedeng tanungin. Ngayon, hindi natin sure kung talaga bang patanong, hindi na tayo magdi-decide kung talaga bang patanong yung sinabi ni Ka Eric or hindi. But the fact is, karapatan po ng mamamahayag na magsalita. Huwag natin ipagbawal yun. Hindi po kayo dapat sensitive, dapat po kayo ay pwedeng matanong, pwede kayong questionin. Ngayon, sabi ninyo, fake news si Ka Eric. Let's assume fake news si Ka Eric. Pero, ang ganda po ng paliwanag dito ni Sas. Okay? Ito, tanong lang po. Tanong lang po ito sa inyo, mga kongresista. Tanong lang po ito sa inyo, Suarez. Totoo ba? Tama ba yung paniwanag ni Sas? Kasi ang sabi ni Sas, ilang milyon lang nga ang tamang nagastos nyo. Kaya sabi ninyo, fake news si Ka Eric. Naiintindihan? Kasi hindi totoo na ang travel expenses nyo ay nasa 2 million. At yan ang sinabi ni Ka Eric, di umano. Pero, ang nagastos lang ay ilang milyon lang. So, malaki yung difference. Ang tanong, Suarez at mga iba pa, kung sinong makakasagot, sinungaling ba si Sas o nagsasabi ng totoo? Ganun kasimple yun. Kasi, kung tama si Sas, hindi fake news si Ka Eric. Dahil talagang hiningi ninyo yung 2 million. Ay, ba't di nyo nagagastos? Saan pupunta yan? Hindi po savings yun Tapos, humihingi kayo ng 1 billion plus sa 2024. Naintindihan Ang hinihingi ng budget na travel expenses ng Kamara ay nasa 1 billion daw. Plus, hindi ko na ma-explain yung exact numbers. Ilang milyon lang yung nagastos nyo ngayon? Pagdating sa 2024, hihingi kayo ng bilyon? Ano yun, lokohan? Ngayon, kung mali si Sas, at sinungaling si Sas, at kayo ang tama, at fake news si Ka Eric, tanggapin nyo yung hamon niya. Patawag nyo siya, sa kanya mismo galing. Pinost ko yan sa YouTube ko. Naghamon si Sas. Ako ang ipatawag nyo, uuwi ako dyan. So, dalawa lang yan. Tama si Sas o mali si Sas? Tama si Sas o sinungaling si Sas?
In either way, gusto naming malaman, totoo ba yung sinabi ni SAS o hindi? Kung sabihin yung hindi, we are waiting. Patawag nyo si SAS. Kasi ito po si Suarez naghamon. Ha? Kung tama ang pagkakaalala ko, ganito ang hamon niya. Kung hindi totoo, kung totoo, yung sinasabi mo na ang travel expenses na kinuha na ginamit or kinuha ni speaker ay nasa 2 million, I will resign. Pero kung hindi totoo, yun ang hamon niya, kung hindi totoo, at mapatunayan kung hindi totoo, tatanggalin ko ang prangkisa. Are you willing na matanggal ang prangkisa ng SMNI? Aba, teka muna. Ang pumusta, kayong dalawa nagpupustahan ni Ka Eric, ba't idadamay mo yung SMNI? Iba may-ari nun. Ikaw ba papayag ka? Kung meron kang korporasyon, ipupusta nung tao mo, yung korporasyon mo, Suarez, papayag ka? Hindi tama o tama-tama. Ba't niya ipupusta? Kung ako may-ari ng SMNI at pumayag si Ka Eric, babatukan ko siya. Ba't ka muna? Ba't pumayag sa pustahan ni akin yun? Hindi naman sa'yo yung pinupusta mo. Illegal po yun, Suarez. Hindi mo pwedeng ipusta yung hindi iyo. Ngayon may hamon. Imano-imano, si SAS naghamon. Kung mali siya, patawag nyo. Yan ang maganda. Ang gandang palabas nito. Hindi ako, nagtatanong lang. Maliwanag po to, tanong to ha, this is a question. Tama ba yung paliwanag ni SAS na sinabi pa niya, yung humingi ka ng malaki at maliit lang yung nagastos mo, tapos hihingi ka ng napakalaki sa 2024 pa, is legalized corruption. Tanong lang po yan, tama po ba si SAS? O sinungaling si SAS? Bay kayo sumagot. Kayo nasa kongreso eh. Kayo mahiling magpatawag eh. Ay patawag nyo. No, di ba, Tita Edby, maraming salamat po. Maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Di ba? Patapos na taon, ilang milyon pa lang daw nagagastos. Bilyon yung hiningi. May record pong pinakita si SAS. Tanong, totoo ba yun? Bay, kayo na mag-usap. Maganda yung patawag para nag-uusap kayo. Tama o tama-tama? Wag yung kung sino-sino pinapatawag natin, ayaw naman nilang pinapatawag sila. Wag ako. Ayaw kong patawag ako eh. Si SAS gusto eh. Willing. Kahit magbuwis buhay daw siya. Siya yun. Hindi. Di ba? Sinal ano? Pwede kung if the speaker feels. Saglit. Sinal ano? Pwede kung po yung budget mali Why not? books of accounts of Congress. Ang mga congressional, mga congressmen na gusto pakita sa speaker na defender sila ni speaker. Ano sa teorya ninyo? Anong theory nyo? May ganyan ba? Maring may sip-sip, pero the speaker, Patanong ba yung sip-sip na yan? as the leader can of stop. the legislature, of the House of Representatives, can say, Sabi ni Melchor, bigyan natin. Tangan nyo naman. Sorry po, ikaw na matalino. Sabi niya, tangan nyo naman. Bakit maniniwala kayo kay SAS? Paano kung fake news yun? Unang-una may responsibility ang SMNI. Dahil anchor nila yun si Eric. Hindi mo narinig yung explanation ko? Sabi ko nga, kung sinungaling si SAS, mali si SAS, di ipatawag. Siya ang itawagin. Kasi pag si SAS ang pinatawag, magkakabukuhan talaga kayo. Pustahan tayo.
Hindi ipapatawag si SAS. Oh, pupusta ko yung editor ko. Kita mo? Ganon yung pustahan gusto niya eh. Hindi, hahamunin niya si ano ng pustahan, di naman kanya. Oh, hindi pwede yun. Baka mamaya ipusta niyo yung asawa niyo. Hindi po pwede yun, ha? May ipusta niyo yung manok ng kapitbahay. Ay, Spencer Lacalle, shout out. Pwede ba wag nyo nang ituloyan kasi Kalokohan. that will put the lower house in a bad light, katulad ng nangyayari. At Yes. yung sinasabi ni Mr. Magbantay, masama bang magtanong? Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating saligang batas, etong nasasaad, Yes. the records and books of accounts of Congress shall be preserved and shall be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang konstitusyon mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso, not just the lower house, meaning Congress, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, di ilabas nila, di ba, meron naman silang spokesman, meron naman silang Secretary General. Hindi po 1.8, ito po nakapublish, ito yung gastusin ng Office of the Speaker, ito lang. Hindi nga sila nag-explain eh. Wala po silang explanation, Attorney Topacio. Wala. Ang hinihingi, tama sila eh. Ang hinihingi dito ni Tatay Digong, open the book, audit. O anong sagot? Niyari si Kairik. Po yung budget, mali po kayo, pwede ba mag-erratum kayo? Kaya nga may erratum sa ating industriya, di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang, mga ganon, di ba? Oh. Kaya ang nangyari po dyan, sa binuking ni SAS, nilaglag. Ha? Parang lumalabas, nilaglag mismo ng Kongreso si Romualdez. Lumabas tuloy, nilabas ni SAS. Lumabas na, uy, ang laki pala ng hiningi ninyo. Ay, may tanong ako. Kamo, ano ang status ng libel law sa Pilipinas ngayon? Kasi may guest kami dito noon dumaan, di ko alam kung si Senator Lauren Legarda o somebody, na gusto daw nila i-decriminalize ang libel law. What is the status of the libel law in the Philippines? Is it one legitimate way for the complainant to address yung 1.8 billion controversy imbes na congressional O pwede kung if the speaker feels na libel siya? libel siya, di ba? Libel is a public and malicious imputation of a vice or defect. Buhay ba ang libel law sa Pilipinas? Buhay. Kung ikaw ay talagang naniniwala kang ikaw ay na-offend, ikaw ay na-damage, ikaw ay nasaktan, Oo. pakita mo naman Legal yung leadership record mo, wag mo namang gamitin yung iyong lower house as a bully pulpit, as a blunt instrument. Yes. Mag-resort ka sa Tanong ba yan, matindi ang akusasyon mo, Attorney Topacio? courts kung saan patas ang lahat. Dito ayaw mong alisin sa bakuran mo Gusto mo doon sa teritoryo mo Yan, ito ha. Ito po yung sinabi niya dito na yung libel na nga. Kung may libel, edi demanda. Diba? Bakit madadamay ang prangkisa? At ito yung pagkakasabi niya na ni Atty. Topacio. May pangarap ata ito si Romualdez maging presidente. Okay lang naman yun Sabi ni Atty. Topacio, okay lang naman yun. Kung idol mo, si Mar Rojas, wala namang problema doon. Kaya lang, ang question dito ganito. Ngayon pa lang, na ikaw ay nag-aasam pa lang na maging presidente. Tanong lang po tanong. Nag-aasam pa lang maging presidente. Ganyan na ang asal. Ayaw nang mapuna. Gagawin pa na pangkuyog ang Congress. Anong klaseng magiging presidente ka? Yun po ang katanungan.
Wala na lang dito pero napanood ko sinabi yan ni Atty. Topacio. Anong klaseng magiging presidente ka? Na pag may ganito, hindi pa presidente yan. What if naging presidente nga? Grabe. Grabe ang kalalabasan nating busal talaga ang bibig natin dito. So hindi that says a lot So, about hindi- your leadership So style. hindi patas pag ganyan. Ang mangyayari ito, hindi patas kasi iba ang korte, iba ang kongreso. Oo. Oo, yes. Kita nyo naman, hawak niya yung yung lower Oo. house Pag gusto niyang tanggalin sa pwesto, tinatanggal niya, expel niya, di ba? Kinokontempt nila yung isang gobernador, di ba? Kinontempt nila, etc., etc. So, Naging juggernaut hindi tama, hindi maganda po, ha? Kita nyo ang, baka hindi nila nakikita o nakikita nila, nagbubulag-bulagan sila. What does it say about the administration na pinsan mo nga yung presidente bago ini-stranglehold mo yung legislature, nawala yung check and balance. What does that say about your leadership style and what does that say about what will happen to the country kung ikaw ay gusto mo maging presidente at naging presidente ka? Yun, delikado, di ba? Ewan ko. So ayaw mo makikriticize ka. Gusto mo hawak mo ang legislatura, wala nang check and balance, wala nang separation of powers. That's what it says about you. Wag dapat maalis yung napaka-importante ng separation of powers. Kasi diyan ang check and balance. At the same time, kailangan ng boses ng media. Huwag niyo pong pusasan.